Hi, you're listening to UAPSA Architected, where we talk, educate, and dream about architecture. This is UAPSA TUP podcast, where we present a raw collection of stories and experiences that will keep you entertained. So sit back, relax, and enjoy listening, Archipeeps. Hello, Archipeeps! Hello! UAPSA TUP, of Yeah. course! And hello! 30th term. Nabanggit ko na, Chester. 30th term. It's a milestone Grabe. for us. Yes, welcome sa ating new episode. Hindi lang episode, kundi new season. Season 4 of Sumigaw. UAPSA Architected. Kaya nga, dahil new season na at dahil nabanggit ko new beginning na, di ba? And this is a milestone. Kaya nga, tama. It's a milestone for us. Alam mo kung bakit, Chester? Kasi may mga bago. Yung mga Oh, ano yung bago? bagong term, bago. Bagong? Ayan, tama kayo dyan. Bagong videocast. Grabe. Grabe dati, ano lang tayo, di ba? Like, Zoom lang. teams lang, di ba? Oo. Dahil sa ating, ang tawag dito, si Sir RG, di ba? Pinush niya talaga na gusto niya ay, eto, videocast. Try something Ayan. new, eh. Kaya nga, hindi lang videocast. Asan tayo ngayon? Bago din to eh. Asan tayo ngayon? Right, that's right. We are live here at Portraiture Tama. Photography Studio, one of our partners for this term. And if you guys need anything related to documentation, they could freely provide you po. Yeah, ayan, thank you, Portraiture Photography Studio. Ayan, for letting us film here our first episode for our Architected Season 4. And today, we are here with Mr. Brian Estilore, our Sales and Marketing Associate of Portraiture Photography Studio. Ayan, welcome Mr. Brian. Ayan, tell us Thank you so about much. yourself, So, Mr. my name is Brian Dave Esteliore, no? But you can call me Brian or Dave. Ayan, and I'm currently working at Portraiture Photography Studio as the Sales and Marketing Associate of the studio, and also I'm a professional photographer. Mm. So, I'm trying to parang juggling both of them. So, kapag hindi ako nagma-marketing, no, Opo, photographer nagpo-photographer ako dito. So, ayan, excited ako ngayon, no, kasi meron tayong partnership and everything about naman organization and katulad nitong sa amin, ayan yung mga shoot namin. Excited kami lagi na meron Wow. kaming sinushoot ng mga organization. And it's nice to have you here, no? And then, tapos napasama pa ako sa inyong podcast. Kaya So, nga po. ayan. Thank you so much, UAPSA, no? Maraming salamat. Actually, tell us about po Portraiture Photography Studio. Ano po bang services na ino-offer niyo po? Ano pong mga pwede nyo i-offer sa amin na mga students? Kasi nakita ko po na marami nagpapapicture for their graduation, di ba po? Yeah. So, ano po bang cover ni Photography Studio? So, Portraiture? si Portraiture Photography Studio, no? This is the fastest growing company or studio company ng Manila, no? And we are continuously striving to render our service not just only here in Manila. Ooh, maraming Yeah, branches. we also delve in Makati, Pasay, Cavite, Bulacan, and nakarating na kami ng Oh. Samar and Davao. Ay, marami Yeah, pa pala. nakarating kami ng Baguio, and ayan, meron din kami shoot sa Bohol and Bicol. Ayan. Mm. And initially, ang ino-offer naming services, graduation, no? But we are also doing birthday shoot, event shoot, we're also giving coverage, no? And many more. Everything about photography, we could cater everything about it. So, Wow. ayan. Grabe. Ayan, thank you so much, Mr. Brian. Ayan, since nabanggit ko nga kanina, no, nabanggit niyo po rin kanina na we have a partnership and collaboration. You have collaboration with the UAPSA TUP sa amin po. Ayun, what are you most excited about our collaboration and partnership this fiscal year? Since first time po namin makakollaborate ang
photography studio na katulad po ninyo. So, Mm-mm. what are you excited? Sa akin, excited kami, lalo na UAPSA to. Mm. UAPSA kasi, kumbaga, bukod sa may national sila, and then meron ding, tawag dito, school-based, no? Yes po, studio. Nakakatuwa kasi yung mga organizations like this, UAPSA, no? Yung connection kasi na parang nai-engage nila yung sarili nila sa business. At the same time, yung business natututo rin sa organization. And ayun yung nakaka-excite naman sa partnership ng isang business and school organization. And actually, hindi naman yun yung most exciting, pero everything about UAPSA, kapag usapang archi talaga, na-excite ako. Kasi, going back, siguro, childhood dream ko din kasing maging architecture student, and maging architect din sana. And hopefully, di ba, mangyari Yes, naman. manifesting. So, malapit talaga sa puso ko yung mga art. Ayan, we are very grateful, Mr. Brian, sa opportunity na Mm. makakollaborate po kayo this year. Again, Mr. Brian Estilore, one of our staff in Portraiture Photography Studio. Thank you so much, Mr. Is Brian. it okay to plug something? Yes, of course, you can plug it. Ayan. So, hello, my name is Brian Dave Esteliore. You can follow us on our FB page, no? Portraiture Photography Studio. And you can also follow us on IG at Portraiture Photography 1. And you can also contact me through my messenger, Brian Dave Esteliore, for more updates and inquiries about sponsorship and partnership. So, ayan, mga Arki, iba pang mga org dyan in Manila, tawag na. Thank you so Yan. much, Mr. Esteliore. Ayan, nakita naman natin sobrang ganda nung di ba, nag-flash sa screen natin. Ayan, ngayon makikita na nila yun kasi video cast na nga tayo, di ba, Chester? Video cast. Proud talaga ako video cast no. Thank Grabe. you, Portraiture From season Photography 3 na teams ang ngayon. Portraiture, thank you so much for this Opportunity. studio. Thank you so much. Ayan. Pero alam mo, Chester, bago ang lahat, feeling ko nakalimutan na tayo ng mga listeners natin eh. Kaya naman, tama. Kaya naman magpakilala na tayo, Chester. Ang tagal na ng last episode natin. Tama. And since we're renewing for a new episode, I think it's time for us to introduce ourselves once again. Take it away. Chester John, Chester doon, favorite host niyo rito. I'm Chester from Las Piñas City. And hey! Slaying and mothering all the way from Bacoor, Cavite. I'm Lizette. Hey! Eto, dahil tapos tayo magpakilala, Chester. Balita ko may magjo-join ngayon na guest sa atin. Kanina pa nga siya dyan, no? Hindi lang siya nagsasalita. Nakikita niyo ba siya? Nakikita niyo ba siya? Kasi kami dyan nakikita. Hala! Okay, anyway, ngayon ay papakilala natin ang ating first ever guest sa ating Season 4! Napaka-OA. Anyway, ayun nga. Bakit pa natin ito patatagalin, di ba? Kanina pa siya dito, right here in front of us. Kanina pa siya natatawa siya sa atin, di ba? Ayan, wag natin patagalin pa. Let's welcome our 30th chapter president for this 30th term of UAPSA TUP. Let's welcome chapter president, Let's Jake Dumlan! Hello, I'm shy girl. Napaka-shy girl. Thank you for inviting me here sa chapter. Wow. So, chapter niyo. Chapter natin. Mami, I wanted to be natural as possible. So, asan ba yung hindi baby girl na sipi? I'm being natural, actually. Really? Really? Yes, Wow. This is my personality. Wow. Anyway, bago ang lahat, ayan, napakilala na natin si CP, pero kumustahin naman natin si CP ngayong araw. Right. At tayo din, magkumustahan tayo. Kasi gusto kong marinig yung mga bago sa buhay nyo. Since nabanggit nga kanina, di ba? Bago, season 4, so dapat may bago. So, Kumusta Lizette, ka, CP? kumusta? Ay,
Sinimulan ko niya. Ano muna ate? Ako ba? Lumalabas. Oo, lumalabas yung Sorry, ano sorry. eh. Oo. Sige. Surprise ko pa. Oo, susunod. Tama. O sige, sinong mauna? Ako na ba? Since you Okay, already asked oo me. nga. Gusto niyo ako na. Okay lang. As a Sige. season 2 host. Pero season? Season 4. Sino kaya? Anyway, ayun, sige. Sino kaya season 4? Ayun, mamaya natin yan sasabihin. Mamaya natin ano. Anyway, and kumusta ako? Recently, nag-start na yung school year natin at fiscal year natin for UAP sa TUP. Pero bago pa magsimula yung fiscal year natin, ay sobrang busy na natin as oo, actually, medyo spoiler pero for next episode pa yon. Anyway, ayun nga, sobrang spoiler at ayun, sobrang busy natin and recently, ayun nga, ang dami na ring plates kasi nga, ilang weeks na ba tayo? Mga 2? Hindi pa lang Three? ang blessing na. Ay, hindi! Isang buwan na, mag-iisang buwan na. Hindi na natin ma-realize. Oo nga, kasi ang dami. Sobrang Even dami. before the term started, we've been very busy na. Yes, ayun, sobrang So, busy lang talaga. Pero I'm really grateful na nandito tayo ngayon. Kasi Right. di ba may niluluto. We're cooking. Let us cook. Oo, let us cook. Oo, ate, let's cook. Anyway, tapos na sa akin. Ikaw naman, Chester, bago kay City. Kumusta ka naman? I've been fine naman po. Wala lang, trying to get by these days, pero... Simple, pamilya. pero genuinely naman, I think I'm doing alright. And Wow. I hope na our listeners are doing well as well. How about you po, CP? It's your turn na. What answer ba? Pang showbiz? Pang showbiz at yung pang ano, pang Hindi, bardagood. genuinely speaking, at first, when the turnover happened, it was a bit overwhelming kasi syempre new role, it's different from the previous role that I had. So medyo alam mo yun, bago siya. I mean, although I have seen how a chapter president work, iba siya kapag ikaw na mismo. So medyo nakaka-overwhelm siya. Pero through time naman, as they passed by, may mga new experiences, pero somehow nagagamay na din siya. And ngayon na nag-start na rin talaga yung academic year natin, medyo nakaligtig din siya sa overwhelm. And at the same time, natatry naman na din makuha yung grasp paano i-balance yung ACADS na life na mga Sobrang ano pala, overwhelmed si CP. Hindi naman siya sa super, pero ano lang siya, parang genuine experience lang siya na parang normal experience Yes. na experience ng mga officers or mga student leaders na nagtitake ng different or bigger roles. So, ayun. Okay naman. Parang, aside from that, there's nothing a lot to happening more than parang org akad, sige, ganun lang. It's good to acknowledge na what you're feeling right now is normal. Yes, that's a good point. Since we all go through it as student officers. Anyway, enough na tayo sa kumustahan, no? Nakamusta na natin yung Since bawat Mukha isa. naman okay tayo na. Yeah. Mukha naman. Mukha naman. Anyway, ayun, hindi na natin patatagalin pa kasi tapos na tayo magkamustahan. Let's go to our very, very first topic. Kasi alam ko, marami nag-aabang kay CP. Kasi, So, are you ready? oo, dati pa lang may nag-aabang na kay CP sa mga anong nangyayari sa buhay niya, paano siya naging president. Ang daming tanong, actually. Ang daming humahanga sa kanya personally. Ganda! Pero ayun nga, kumbaga, like, curious sila yung mga... kung ano ang Mm-mm. kwento mo lang sa Ito yung after. Anyway, ayun. So, Naku na gustong malaman ng mga listeners natin kung ano ba yung chapter president journey mo. Kasi, syempre, di ba, as someone na from mentee, naging mentor, at ngayon ay naging chapter president na, di ba? Ano ba yung pinagdaanan mo? Like, paano ka napunta sa posisyon na to? Gustong marinig nila. So, ikwento mo na, Sipi. Kung gusto mo maging maalaala mo kayo dito. Okay. Dati kasi nang dalakad pa ako sa bundok. Tumatawid pa ako sa ilog. Ate Typical ko. chika nung... Team ka chika din. Okay, sorry. Sige, serious. Before I was a chapter president, naging muna ako syempre, member. Actually, when I was a first year, hindi pa talaga ako parang very indulged sa UAPSA. More like I was into other organization kasi that time is mas
active yung, parang hindi ko masyado naririnig si UAPSA that time. So, nung nag-second year ako, na-invite kasi ako sa parang activity outside, which is partnership siya with Manila Architects for Government and Services. Nags! Yung sa LCT, yung Lucky Chinatown na magpa-paint, mural painting. So, that started something with my journey sa UAPSA. And then, I was invited na maging part ng officership, tapos nag-apply ako as membership. And luckily, natanggap ako as head deputy for membership nung first na nag-apply ako sa UAPSA as officer. Then, after that, yun, parang naging active ako nung second year, naging part ako ng National Architecture Week, ng World Architecture Day, iba't ibang events nung I think that was term siya ni Kuya Paulo. 28th term. Ay, Yung ang nag-start. aga. Bagets. Okay. sorry. Oh, Tapos tama. yung sunod naman is BPPD year. Vice President, yung term ni Ate CJ, which is my mentor. Mm-mm. And then, ayan na, syempre, aside from that, BPPD nag-director for National Architecture Week, and I was with him then that time. Nung siya lang mentor ko ngayon. Tapos, ano ba? Mostly, ayun lang naman, yung mga naging journey ko bago ko maging chapter president. And now, tinatry ko lang i-apply yung mga natutunan ko from that experiences. And still learning a lot during ngayon at the present. Everybody say, humble. Humble. Humble beginnings. Tama. Tama. Wait lang, himayin ko lang, no, yung naging experience ni CP. Yes. Nanggaling siya dun sa event, sumali siya sa isang event, no, ng MAGS. Alam mo bang forte yan ng UAPSA na parang may collaboration with others. Tapos, may invite ka, tapos ano, kasi feeling ko, dyan din ako nagsimula. Yes. Ayan, so parang very open, no, sa opportunity, sa different opportunity yung Right. UAPSA TUP, no, with other collaborative partnership then with other Organizations. chapters and organizations. Grabe. Gusto ko yung part na yun na dun siya nagsimula. It's like anyone could be a chapter president. Yeah. Kasi ang daming opportunity na binibigay ng UAPSA. Oo. Actually, ano naman siya, parang feeling ko, mas madali kasi makakikaya. Kapag-invite ng member, kapag or officer, kapag mismong natatry nila yung experiences na ginagawa talaga sa UAPSA, is aside dun sa mga workload lang. Katulad ng mga ganong types of event, yung mga mural, parang mas may inspire ka talaga na mag-partake dun sa organization. Yung art ba? At saka nakadepende rin talaga siya kung sino yung magme-mentor sa'yo throughout sa organization. Kasi parang, if mapupunta ka sa parang hindi din ganun ka-competent na mentor. Parang, hindi ka niya ma-open sa kung ano talaga yung purpose ng organization and hindi ka niya may inspire to lead and to serve the student body. Explore your potential. Yes. Yung mga... Tsaka, ayun, parang naka-base, parang nakadepende rin kasi yun kung sa environment ng sa current environment. I must say true. Oo. If you belong dun sa parang, kumbaga, group ng may drive and passion for leadership, talagang you will grow Mapupush ka with na lang them. din. Oo, you will grow with them. Tama yung sinabi ni CP. Balikan ko lang din, no? From joining that competition, yung mural, naging officer siya the next term. Tama ba? Ayun, naging membership deputy siya. Ayun. So Tapos, parang it's a big jump, no? From being just a member and just pasali sa... painting lang siya, Oo. tapos biglang Naging membership officer. certificate Oo, naging siya. officer siya. So gusto namin malaman, ano bang meron sa pagiging officer, like, ng UAPSA? Anong mga opportunities na pwede namin i-face or kumbaga anong ginagawa namin as Besides the challenges, like, Siguro, I was just lucky enough na hindi madamot yung mga naging mentor ko sa experiences. Kaya that's my main core as a student leader is to give back sa mga students or sa mga new officers na ipa-experience sa kanila yung mga binigay sa akin na chances ng mga seniors ko. So, ayun, like,
Kaya parang ngayon, di ba, parang ay kapag may mga invitation sa outside na events, Yes. parang as much as possible, gusto ko rin na hindi lang within executive committee na Hanggang naka-experience. deputy. Tama. Na-experience siya hanggang deputy kasi the more na pinapa-experience mo siya with everyone, the more na parang mas may encourage sila na mag-continue. Ganun mo masasustain yung officership. And syempre, yung officer na yun kapag naka-experience siya ng, ng magandang quality sa organization. Kakalat yan passively. Parang sasabihin niya, uy, sa'yo, absa na lang tayo kasi ito na-experience ko. Ganun, ganun siya. Ganun siya sa akin. Parang, Oh, ako din. Oh, It's a diba? collective Diba? experience, di ba? at some point, nag-meet yung parang magkakaiba man tayo ng experience, pero somehow, nag-meet siya in between na parang it's all about the good experiences na naranasan mo sa organization na sinishare mo sa iba para ma-inspire din sila na mag-join sa organization. Yes. Yes. Ang taray. Yung, Nakakaiyak. yung ideas Alam mo, niya talaga, it contributes sa growth ng organization. Totoo. I love the idea ng UAPSA din na we got to experience outside opportunities. Hindi lang from Execom yung opportunity. Bumababa siya sa deputy. Yun yung kasi doon ako nag-start din. Sumasama-sama ako sa mga pa-events sa labas. Kaya ako naging officer. Officer. Kaya sobrang ganda ng opportunity. Tapos ngayon, Spoiler! for the second episode. Mas maganda din kasi na, di ba, tingnan mo bago ikaw, na-experience mo siya before ka pang mag-execo. So it would be weird na execo, spoiler ba din? Anyway, wala. Hindi, I mean, ikaw, parang di ba, bago ka nga, sabi mo nga, bago ka mag-execo, you get to experience those things. Then, isa rin siya sa mga naging reason to, So, paano ka makapagkikayat as an executive committee, as a body, highest body ng organization natin? Kung ikaw, hindi mo pa siya na-experience. So, maganda ngayon pa lang, as part na din ng parang somehow training for the next term, is na-experience nila yung mga dapat na-experience din ng na nasa higher positions. Grabe, ang giving. Tapos ayun nga, from Napagbigay siya sa from officership, naging, VPPD, tama, di ba? VPPD, that is somehow the highest din position in Execom. Tapos ngayon, naging CP. Grabe. Ayos na. Sobrang from the roots, di ba? From, Humble beginnings na yan. humble beginnings. Like, Anyway, it's very yun lang inspiring. isipin kasi like, since mentee siya, Yeah. ang dami mentorship na nag-receive. Tapos as a mentor na, since CPCP na siya ngayon, is giving his mentorship to other people. Oo. Like, it's Yeah. just such a good sentiment. Yeah. So proud of CP. Grabe. It's my mother. I love yung story. Ngayon ko lang narinig yung story ni CP actually. Wala. Totoo nga. Hindi ko alam yung mga past ni CP actually. Hindi ko alam. Anyway, ayun, ang ganda ng usapan natin with the journey ni CP. Pero ayun, meron pa tayong ibang topics na pag-uusapan actually, CP. So, proceed na tayo sa ating second topic. Ano nga yung second topic natin, Chester? Nabanggit kanina, Oo. Lizette, na this is our 30th term, Tama. which is a milestone for yung APSA TUP. Correct. And nabanggit po kanina, Ate Lizette, na this is the 30th term ng APSA TUP. Pero this time, gusto pong marinig namin kay CP Lens kung ano ba itong, what's so special with this 30th term? Like, besides it being the 30th, like 10, 20, 30, like, what do we have to offer this term? Kaya. 30. 30 years? Okay, totoo. It's a milestone. Milestone siya kasi basically, di ba, parang hindi naman lahat ng organizations tumatagal ng 30 years. Totoo. Let's be honest. Purple. Parang ang hirap i-sustain. May mga possible na may mga years na hindi din ganun So, possible na baka maging downfall, mga ganun. Pero, we stayed strong. Andito pa rin sa UAP sa TUP. Dito pa rin yung chapter natin. 30 years. Although, mahirap yung accreditation. Ayun. Totoo. Hindi pa tayo tapos. So, ngayon, shooting, di pa kami Oo, tapos. di pa sa kami tapos, accreditation. actually. So, ayun. Andito pa rin sa UAP sa TUP. So, ano magiging mantra for this fiscal year? Ooh, I wanna hear yung mantra. Kasi, yung mantra namin ni Ate CJ last term, ang goal namin is to make
those officers na burn out, na mahanap ulit nila yung spark nila. Now that we've been able to bring back the sparks in them, it's time to give all out. So all throughout those 30 years, parang it's time na to give it all, na parang lahat na ng mga experiences natin, lahat na encounter, parang give natin yung best shots natin and ipakilala natin sa kanila kung sino ba talaga si App sa TUP after parang staying like that. Parang nag-lay low tayo for parang hindi naman stagnant. Somehow may progress pa rin siya, pero hindi tayo super humataw last year. Parang chill lang, gano'n. Pero we still stayed on top. Chill lang tayo. Chill lang tayo on top. Gano'n. Hindi, not bragging aside. Hindi rin namin ina-expect na somehow magiging part pa rin si sa TUP ng mga awardings, ganun. Kasi nga, ang goal talaga namin last year is maging safe space na ulit si sa TUP para mas na-enjoy siya ng mga students na parang hindi lang puro workload, hindi lang puro ganito, ganyan. Yun yung naging goal talaga last year. So this year, parang nakuha na natin yung beat kung paano gawin yung ganon. And naging part ako ng executive committee or term na nangyari yun. So, try natin i-meet halfway na parang nag-grind tayo at the same time, binibigay din natin yung best natin. So, hindi na lang tayo chill on top. Parang na tayo. Rising to the top. Ganun. Wow! Diba? Rising pa. Nasa top na. Mag-rise pa tayo. Oo. So, yun pala yung The grind never Cook. stops. Yes. Yun pala yun yung niluluto. 30th term is cooking. Niluluto So, ni you're here to CP. aspire people. Ayun. Aspire, transpire, conspire, you-aspire. Ayun. I love, rinig ko yun yung hashtags for this fiscal Yung term. Aspire pala. From Ate CJ's term. Ate CJ is our immediate past president. Yes. And then, from Ate CJ's term, naging hashtag you up spark. Tapos ngayon naman ay Blow you hashtag, up kasi yung last oo, year. blow you up, diba? Like, ngayon Bring naman, back the sparks. yes, ngayon naman, hashtag you up spark and hashtag all out, all throughout. Yes. Oo. Ang ganda ng kwento behind nung 30th term. Kaya ang witty nung since 30th na. Tapos, ayun, we're bringing back the whole spark. Ayan, bukod sa mga sinabi ni CP tungkol dun sa kwento ng 30th term natin, gusto rin namin marinig, CP. Gusto rin nilang marinig na ano yung mga plano mo, ano yung mga visions mo ngayong 30th term as the 30th president. Ano yung gusto mong makita nila or ano yung ihahain mo, ate ko? Think of this as an Oo nga. informal inaugural address. Totoo. Ako, kasi as a personality, syempre, parang personality ko na talaga na mag-break through the norms. Oh, So parang this term, we would try to bend the norms. Parang magsistay away kami sa usual. And makikita niyo yan parang sa signing in pa lang. Signing in photos. Parang hindi na siya parang parang may tanto na talaga, parang iniiwasan natin yung mga darker shades ng colors, mga ganun. It's So like parang, you follow a template. oo, parang may pina-follow tayo usually na template, ganyan, or parang collaboration. Parang we tend to stay lang within the circle. Yung parang kung ano lang yung nakakollaborate natin before, parang nagsistay tayo sa similar collaborations. Parang this term, try natin palawakin yung horizon ni App sa TUP and try natin na kumawala sa nakasanayan and try natin mag-explore. Kasi there's nothing bad naman with exploring. True. So, Laban. ayun, yun yung mga aabangan sa term to mga collaborations, yung mga new Yes. events. Ay, oo. Balita ko may mga new events nga na sobrang bagong-bago sa pandinig ng New mga- projects. And now, na-release na rin naman na isa sa pinakabago namin release is yung Dalumat. And follow mo yung page Dalumat. na which is yung Journalism for Publications Committee ng IAP sa TUP. And aside from that, meron po ba? Stay tuned na lang. Sige. Stay tuned for us. Actually, bring back ko lang yung Dalumat, no? Plug in lang din natin yung Dalumat. Grabe, nagsisimula pa lang yung term natin. Pero, umaatake na agad. Meron na tayong first ever
publication. Tama ko, di ba, CP? First ever, after a very long time, after 30 years. Yes. Oo, nagkaroon tayo ng publication, di ba? Right. Publication na parang matatawag nating atin, di Right. ba? That's a TUP publication. Publication. Nakakakilig! Wala lang. Gusto ko lang din siyang i-emphasize dito ngayon kasi sobrang special niya Right. sa atin at sobrang special din niya sa mga taong kasama namin sa UAPSA, di ba? Actually, meron pa. Ano? Siya yung director na pero wash up na lang sa i-announce na. I love Start it. with letter S or I. You up S. Ay! Something like that. Ayan. Ayun, paano Parang alam? daming na-talk about ni CP about sa ating 30th 30th term. Grabe. Grabe, I really love the insights ni CP. Sana ayun, magkatotoo lahat. And we're manifesting na mangyari lahat ng Sana- visions and plans ni CP. Sana diba? progressive talaga ang internet. Super. Since Kaya nga. ang visions niya is very... Yeah, we really love the visions actually and the mind through the process. This is- Sobrang, I just really Let's just love it. hope and work for these visions to be realized. Mm-mm. Anyway, ayun, dahil tapos na ang ating second topic tungkol sa ating spoilers about 30th term, mag-proceed na tayo sa pinaka-want ng lahat, pinaka-gusto ng lahat. Kasi, Pinaka-awaited. alam mo, nagpagawa pa ng forms para lang dito. This is what you came for. Kaya nga, alam ko, we're answering today yung mga juiciest. Juiciest! BTS. Actually, hindi. Ayun, nagpagawa tayo ng forms at umikot-ikot yung forms na yon at may chance yung mga kapwa officers natin na magtanong kay CP all about org life, ACADS life, love life, Oh my God. I would like at to be kung ano, excluded. anything under the Anything. sun. Kaya nga, alam mo, CP, I wanna ask you right now, ready ka na bang magsagot ng mga questions na to? Yeah, this is our... It depends sa question. Ay, hindi. Hindi ganyan yung General. UAPSA. Yes or Sabi, no di lang? ba, pag UAPSA, Hello? Yes, of course. Dapat wala tayong tinatakbo. takwagan, ate ko hindi ka tatakbo from the questions, di ba? Ayan, gusto ko nang Kung question simulan. pa lang, di mo na kaya Okay. harapin paano pa yung term. Oo, Ayan. tama. Let's start na. Oo. So, starting off from user OAT. Sino raw ang inspiration mo to pursue your dreams sa pagiging chapter president? Oh, inspiration. Sino? Inspiration. Sino? Sino? So, person. Actually, naalala ko kasi before, nakalimutan ko kung sino yung nag-post, pero I saw a pic on Twitter na nagkaroon ng city council meeting. And I knew to myself, sabi ko talaga nung time na nakita ko siya, parang someday magiging part din ako ng city council. Wait, para sa kaalaman ng lahat, ano yung city council? City council kasi, syempre di ba 30 years, may group of chapter presidents ng mga dating chapter presidents ng IAP sa TUP. Tapos city council ang tawag doon. Tapos parang every start ng fiscal year, or depends, nagkakaroon ng mga meeting, which is yun yung city council. Tapos nakita ko siya. So parang, it got me inspired na parang ano kayong feeling na Na maging maging part ng andyan. gano'n. Oh. Na andun din ako, nakikipag-usap sa kanila, converse. Parang ang saya lang yung sa feeling. And aside from that, ayun pa ata yung mga term ata na hindi ko sure kung IPP noon si Ate Des or president pa siya that time. Pero somehow, in between. Kasi in between dun sa dalawa na yun. Ayun, mga naging inspiration ko, talaga mga mentors sila. Nila Ate Des, which is national president na. Ayun. Ate Des, shout out! Si Ate Des, ayan, most likely si Ate CJ. Ate CJ. Ate shout CJ, out. kung wala talaga si Ate CJ guiding me and mentoring me, I don't think na parang mapupursue ko kung ano yung position na meron ako. So, very grateful. I love that for her, not for me. It's reference. Anyway, grabe yung inspiration niya na nakakita lang siya ng post about city council. Tapos, inspired na ako. Magiging party ako nito. Wow! Manifestation! Kaya actually, kinikilig ako nung, ano ba yun yung Slack? Kasi may student na nagsabi, bigla lang siya, randomly lang siya nagsabi. So, parang, ano pong need gawin para maging chapter president? Oh. Kasi yung mga ganun lang, parang as simple as that. Although, as Can much start, as di ba? hindi, hindi siya ganun ka-serious. Pero somehow, kasi dati parang sabi ko lang naman na soon magiging part ako ng ganyan. And luckily, naging part nga. Di ba? Parang,
oh my God, parang na-reminisce ko yung mga moments na gano'n, na parang dream ko lang maging part. Curious lang anong feeling na ganito, na nasa ganyang posisyon. Na-realize na. Na-realize So whoever you are, aabangan ka namin sa... Maging Ayan. CP. Maging kasama ng CP Council. CP Be Council na siya, careful kung anong gusto mo maging pangarap. No. Joke Pero lang. that dreams are really big, no? And right now, nandito na siya. Grabe. Anyway, that was a nice story. Ngayon, may question pa ulit kay Oat kasi we have given these people the chance to ask 5 questions to you. So, ito na naman, may question na naman si Oat. Ang sabi niya, who do you think na susunod sa iyong mga yapak? Ayan, juicy! Oh, kaya? sino kaya? Sino? Ano? Sino Sino kaya? yun? Sino yun? Diba? Ba't sila We're all sa looking. akin? Hindi, actually, ano naman, start from zero siya. Nung sa chapter NCP Council meeting, I was advised na parang everyone should have a chance na maging part ng ano ba yun? Opportunity na yun na mag-run for chapter president. So, hindi naman siya nawawala sa back of my mind. Pero personally, syempre may mga people tayong tinitrain. Nandiyan sila, currently sa Execom, if ngayon pa lang, kung sasagutin ko siya based right now, lahat naman sila sa org ngayon is under training for something bigger. Nakadepende na lang talaga sa kanila yan on how they would how they would pursue yung how they would pursue yung mga bagay na tinitrain sa kanila. So, ayun, currently, sasabihin ko ba mga name nila? Ikaw, gumana ka. Gusto niya din eh. Ah. Ayun, currently yan, sila Sam, tapos sila Chester is preparing for, syempre, bigger roles ngayon. And nakikita ko naman na parang may, may chance na maging spearhead ng organization after namin umalis nila Lizette. Ang okay. Sorry. Nakikita tayo sa video kasi dito Kasi mga, Anyways. mga senior ko na kasi. Matatanda ng mga above 8 ka lang na to. Kaya, Actually, mas, anong progression ni Chester. Kasi, yes. nung year niya, first year, parang tulog lang ako nun. Wala nga ako sa'yo absent ng first teacher. Siya ba yung nag-spearhead ng now? Oo, okay. Nagiging part ng logistics ng televisory, ganyan. Yung niya, jump niya, kumbaga, Second year agad-agad. VPPD. Laban. Tingnan natin kung... Spoiler. Ano. Wala. Na-spoil na yung next episode. Ay, sorry. Na-spoil na ako. Anyway. Okay. Proceed na tayo sa third kasi baka may mas-spoil pang iba si CP. Okay, so third question na ba tayo? Kasi madami pa tayong questions, di ba? From OWAT ba ulit? Oo. Or let's move on. Okay. Okay. OWAT. Sino OWAT siya? asks, Secret. in the life of being a BS org student, ano mo papayo mo sa mga natakot na mag-join sa mga org? Lalo na sa mga gustong umalis ng comfort zone. Juicy. Gusto niyo pero hindi kayo gumagawa ng way about it. That's the question. It's a rhetorical question. Hindi, kidding aside, parang siya, parang if iisipin mo kung you would stay lang na scared about things, mag-stay lang siya as what if Parang if you, yun din naman talaga yung question sa nakahanap ng courage. Kung talaga kasi mismo maghahanap nun minsan hindi mo siya hahanapin, minsan po siyang dumarating yung reason na yan. Minsan ibang tao siya, minsan kung hindi siya ikaw sa sarili mo, minsan ibang tao siya na parang mag-i-invite sa'yo, na magbibigay sa'yo ng opportunity. Kaya yun yung ginagawa ko talaga this term, na parang magbibigay ng doors for them na mapasukan nila para the more na may chances sila na mag-level up is the more the chances na parang ma-inspire sila na So, minsan kasi kulang lang din talaga, mahirap talaga yung, siyempre hindi naman lahat is meron talagang self-confidence. Alam naman na natin yan. Pero, ayun, kaya as a CP, siyempre, iniisip ko din yung mga scope din naman natin yun yung mga those na may less na, confidence na mag-put themselves out there kung paano natin pinuput yung sarili natin sa mga ganitong bagay. So, ayun, aside sa hikayat, ano pa ba? Parang advice sa kanila,
mag-try talaga. Yun lang talaga yun. Parang do something. Kasi kung wala kang gagawin about it, wala. Parang you'll stay scared lang. Tapos wala, hindi din progressive. Tapos you tend to lang din parang, sana pala nag-try na ako ngayon. Kasi di ba parang kung first year ka, tapos natatakot ka mag-join ng ganito, ganyan. Kasi sabihin mo, sa second, ganun yung nangyayari. Sa second year na lang pala ako mag-join. Tapos nung nag-join ka ng second Third year. year, ang magiging line mo, sana pala nag-start ako ng Ng first first year year. ako. Oo. Sana It's yung Parang ako yun. No? Ang Ako dami namin yun. naririnig na ganun din. So, Oo. kaya, ayun. Aside sa parang mga joke time na nanghihikayat ng mga first year para maghatak na. Oo. Kasi, lagi ang daming mga experiences or instances na naririnig namin na ganun. Parang, Mm-mm. sayang na parang start ako maaga. Mm-mm. Ganun. It's good na mag-start ka na. Yeah. Ganun. Tsaka about being scared, sabi ng best friend ko na you can do it scared. Just do Oo. it. Pwede mo naman siyang gawin na natatakot ka. Yeah. Di ba takot ka? Di ba Normal tama lang? yun. Oo, yun eh. Normal siya. Minsan, napapangunahan lang talaga ng takot. Kaya ano yung ending? Wala na. And the next time na na nagawa mo na siya, hindi ka natakot. Sa ibang bagay ka na Tama. matakot, ibang bagay na yung True. gawin mo natakot ka. Perfect na siya doon. Anyway, ang ganda ng mga advices. Pero marami pa talagang tanong. Right, So, let's move proceed na on. tayo. No? O, ito sabi ulit niya. Pagdating daw sa Ardes, mapapasabi ka na lang talaga ng kahit es na lang sana. Oh, what's with Ardes na napapa-cringe ang artist student when talking about it? Huh? What's with Ardes? Ardes. Artist. Ardes talaga siya. Ardes Ardes. itself. What's with Ardes? The prof. The plates. The projects. And the group mates. Ayan. Yan talaga siya. Mahirap kasi kapag nag-spoil kami as a senior ng something about Ardes. Ano talaga siya personal experience siya na dapat ikaw mismo yung On hand, magugulat ka na lang, diba? on-hand experience. Mahirap kapag, kung ano siya, kung lecture, pwedeng mag-tour pero yung mga experiences, mas maganda if ikaw talaga siya, First time. raw talaga yung experience, parang, doon mo kasi sa artist, aside sa mga other subjects, mga RBU, mga RBT, yun talaga yung isa sa mga subject na mafe-feel mo talaga na artist student kayo. Mga site visit, makipagsagutan ka sa group mates mo na, hoy, mali yan, dapat yung nilagay yung pintuan, mga ganyan. Dapat dito kasi yan. Ang pangit ng form mo, mga Ay, ganyan. paano from experience? Hindi, nung first year, as a first year, somehow yes. Hindi naman nawawala yung mga ganung types ng conversation Oo. eh. True. Hindi, It's pero normal, ngayon, I parang think. sa group mates ko ngayon, masaya. Kasi parang kami, Tip kaya talaga. nagmimig talaga in between na parang ito yung gusto ng isa, ito yung gusto ng isa, parang nag-iisip kami kung how to blend those things sa idea para mga-create lang mas better ka na idea. Parang gano'n siya. Hanapin niya talaga yung tamang group mates mo sa artists. True. I think that's the tip. Actually. Thank you. Yeah. Since as Yeah. a junior. Yeah, junior. Anyway, thank you for the tip, di ba? Proceed na tayo. Ang dami natin sabi sa artist, pero kasi ang alala talaga ng artist. Artist kasi. Artist siya. Ayun Also yun, may out artist eh. yun eh. Sampu yun. Sampu yun, no? Pag hindi mo nalagpasan ng 10, naku talaga. Wow. Oo, It's like, not a ang manifest. bigat ng load niya, so... I don't think that I Oo, can. Yeah. We only claim the passing ones. And like, For the next, and the last question from OWAT. What are the expectations that you expect within this term? huh? Parang nasagot na yun. Right, Hindi this is pala. Sagot na siya eh. somehow. What are the Ano yung expectations? expectations mo? Kasi yung This kanina, year. personal, Oo, parang dito sa... vision mo siya. Right? Ngayon naman, anong expectation na sa... Now, parang after everything that happened, parang I tend not to expect something out of something. Parang I'm more of go with the flow with the things na parang hindi ko na siya masyadong in-overthink. Na parang, natatakot ako na ba ganito yung outcome. Paano kung hindi naman? Di ba? So, mas hindi. Kasi parang sa akin, hindi talaga nag-work yung expectations. Kasi the more na I expect something on someone or something on something, is the more pa high chances ng disappointments. So, the more na less ka nag-expect, the more na less yung disappointments. So,
Yan, sa akin personal. Tawag ako na may make sense siya sa iyo. Pero ganun pa siya, nasa-survive. It makes sense. Sa bagay. Parang Iba-iba tayo ng atake. Yun yun. We'll get there when we get there. Yung Yeah. You cross the Oo. bridge when you get there. Ayun, cross the bridge pala. Oo. Diba? Oo nga. Anyway, yun na yung mga questions from OAT. Grabe, sobrang juicy. Meaty. Meaty. Creamy. Creamy. Creamy yung mga tanungan. Anyway, proceed na tayo kay next sender. From Anong. Ito na si Ano na talaga. Sabi niya Creative na dito. name yun. Oo, sabi niya dito. Siguro madami na yung nagdedelulo na maging chapter president. Tapos, Feeling ko kilala ko. close open parenthesis na, ay open and close parenthesis na, ako na to. Ayun yung And I wanted to ask how you can be sure if you should pave the way para maging chapter president or if you should try just another opportunity. Paano mo daw masisigurado? You can never be too sure about something. Mm. Kasi ako, ang dami kong uncertainties bago ko naging chapter president. Kung hindi lang talaga ako parang sinampal ni Ate CJ ng mga advices niya na ganito, ganyan, ganyan, I would never realize na parang I was already paving my way to this, kung ano nasa position right now. So parang, I never, hindi naman sa never, pero parang hindi ko siya, nung third year, lalo na third year ako, may mga tatanong sa akin na ano, uy, magcha-chapter president ka ba? CCP ka, mag-run ka CCP. Parang, a lot of people were expecting na I would run. Pero, lagi kong sinasabi na parang, ayaw pa muna, ayaw pa ganun ganyan. Parang hindi ko pa trip. And, lalo naman ng parang election, parang nag-tweet pa ko na parang, tama ba yung pinasukan ko, ganyan, tama ba na, tinuloy ko ba talaga, tama ba na tinuloy ko yung ganito, ganyan. Ganun yung iniisip ko that time. Parang I could never be too sure about something kasi kapag, ayun nga, nag-expect na ako na sure ako about dito, is, baka ma-disappoint lang ako. So parang nililesen ko yung mga ganong bagay in all aspects kasi ayoko talaga na parang may inaasahan na ganito, ganyan, ganyan. So, ayan lang, parang ibigay mo lang kay universe na parang sabihin mo lang, i-shout mo lang, i-manifest mo na parang someday, kung ibibigay sa akin yung ganitong experience or ganitong chances, I wanted to be on that position. Parang ganyan. Tapos, kung gusto mo talaga and eager ka, do something about it, pursue it. And kung hindi mo naman siya masyadong feel, then let it be. Parang hayaan mo lang na parang gawin mo kung may gusto kong gawin. Huwag mo siyang pilitin sa sarili mo na gawin. Ganun. Pero kung gusto mo, edi go. Kung hindi ka sure, edi hindi ka sure. Kung ayaw mo, edi ayaw mo. Pero kasi kung ayaw mo, pero para sa'yo talaga siya, bibigay siya sa'yo. True. Ang dami nagdedelulo, sabi niya nga dito, na maging chapter president. In fairness na, may mga nakakaisip na Ano nga to ah? they really like. Nakakaisip Oo na nga eh. Kasi that's too big eh. For me, never pumasok din sa isip ko na ito chapter president ako nung Ganon. Chapter secretary na. Tingnan mo, si Lizette. Parang lagi ko siya ini-invite dati na mag-PR. Ini-invite ko siya PRO dati, pero iba pala yung naka-destined for her. Oo, kasi It was alam ko chapter yung strength secretary. ko na ano, Oo. nung mga time na yun. Hala, na-spoil yung ano natin. Anyway. Anyway, moving on. Another question from the same Ano. Si Ana. Merong sabihan na if gusto, may paraan. If ayaw, maraming dahilan. And I believe that phrase naman. Pero there was one time in my life na sobrang gusto ko din, or every day I'm given reasons to stop pursuing it na. How would you make sure that you should still pave the way for it? Or if hindi na nga, dapat talaga. Hindi po to hugot. Should I repeat? Pa-repeat niya kasi somehow may relevant thing. I'll try to filter it out. Okay. Sabi nga, merong sabihan na if gusto, maraming paraan. If ayaw, maraming dahilan. And I believe that. Pero there was one time in my life na sobrang gusto ko din. Pero every day is just giving me reasons to stop pursuing it. So, how would you make sure na you should still pave the way for it? Or wag na pursue? Ako kasi talaga, Naniniwala ka muna ba sa phrase na yun na
pag may gusto, may paraan. Pero pag ayaw, maraming dahilan. Diba nga, laging totoo naman yun, na parang kung ayaw mo, lagi kang magsasabi na no, dahil No. mga excuses. Pero, di ba nga, sabi ko kanina na parang hindi ako yung parang nagsasabi na, oo, magsisipin talaga ako, mag-chapter president. Pag may nagtatanong sa akin, mag-chapter president ka, oo, sige, magsisipin ako. Parang, oo, di ba, tatakbo ako mag-gangan ako sa election. Hindi ako ganun, parang, kapag sinasabi ko kay Ate, may mga ano pa na sabi ko, Ate CJ, what if hindi ako mag-run? Mga ganun ako kasi diba may mga menti-menti lang. What if hindi na lang ako mag-run? Maging mabuting tao na lang ako. Di ba? May mga ganong session. Parang iniisip ko, ayoko na mag-UAP sa, parang gusto ko na talaga mag-focus ng ganito kasi nakaka-drain talaga yung BPPD life. Nakaka-drain yung BPPD life. Tinap na si Nakaka-drain talaga siya. Parang Seated. oo. Seated. Makakahambol ka talaga sa buhay pag Oo. may BPPD ka eh. Kasi parang second city ka din eh, somehow. So, yun yung Tapos, Bakit? kaya yung na-reason na parang ayoko, ayun parang sabi niya na parang ada may reason sa kanya na parang pag ayaw. ayaw Ayaw na niya. i-pursue. Pero somehow, it get to the point na parang, if not me, then who else? Oh. Diba? Parang bumalik lang ako sa root ko. Na parang, ano ba reason kung ba't ako nandito sa apps? Yun pala yung paraan. Is there a lot of reason pa ba to stay? Is Mm. yung reason ba na, hindi, kung yung reason ba na ayaw mo is mas mabigat dun sa reason na gusto mo, i-weigh-in mo siya. So kung mas mabigat talaga yung reason na hindi na dapat i-pursue, then don't. Mm. Kasi ma-forsaken mo lang yung self mo and yung position as well. And the organization. And the organization, exactly. That's too big. Pero kung mas mabigat naman din yung ano mo, yung Person. yung reason mo kung why to pursue, then pursue it. Then kapag may mga times sa panghihinaan ka, yun at yun yung hahawakan mo. All throughout your journey. Yun lang din binabalikan ko nung nag-VPPD ako. Parang, ako nag-VPPD, nakakapagod siya. Then, babalikan mo yung core mo. Alam mo yun yung na-notice ko kay CP, no? Pag gusto mo, may paraan. Feeling ko may part sa kanya na gusto niya naman talaga eh. Nung sa naganap siya ng paraan na balik ako sa roots ko, ganyan, para malaman ko ulit kung ano ba talaga yung purpose ko, yung vision ko para maging VP. Tuloy lang, ganun. Kasi may part sa kanya na gusto niya naman talaga eh. May mga dahilan lang minsan siguro pag napanghinaan ng loob. Kasi sabihin, We have these moments ayoko. naman. Oo, we have that, Faces. yeah, faces and moments. Grabe. Anyway, ang lalim nun ah. Lalim naman. Pero ito, yung Seryoso sunod. naman ang mga- Oo, yung sunod meron pa. Maganda to yung sunod. Kasi different siya from org and from kanina mga topics natin. Sabi din ni Anon, sabi niya, for the last time. I'm curious about your process in making songs. Hey, ganda talaga ng mga kanta niyo po kasi. Why? Uy! Kinikilig. Sino yan? So, ayun, nagtatanong siya, ang ganda daw ng process mo in making songs. Ano daw ba yung process mo? Kasi nagagandahan daw siya. That's siya na personality. Oo nga, Mag-rate kasi, ka na. oo nga, kung hindi niyo kilala si CP, no, he's really a composer. Si Drake Ayan. ko na to. Si Drake. Si Drake. May change outfit si Bakala. Si Drake ko na to. Anyway, ayun na, kung hindi niyo nalalaman. Hi guys, si si Drake ko. Change personality. Ayan, si CP may change personality. Siya po ay isang very, very, very good composer of songs. He's very good at composing songs and And singing. singing, of Grabe. course. Sobrang talented talaga niya ate ko. I write songs. I'm Jacob and I write songs. Clear na yung vibe. Ayun nga, yun nga, ano nga daw process mo? Share mo naman sa kanila, baka ganun din Process yung ko, pwede. kumilala ka lang ng wrong person, makakasulat Ay! ka pa. Ay, oo, true. Actually, may narinig din ako dati na kapag ka daw na nakakahalala ka ng wrong person, tapos na-heartbreak ka, pwede mo daw pagkakitaan natin. Gawa ka kanta, gawa ka movie. Ang weird kasi hindi ko pa nagkakakita yung kanta ko, hindi ko pa rin, wala akong Postings nire-release. lang. Ako siyang label. Di ba sana yung USG din, magka-competition dun, Oo songwriting. nga. Sali talaga ako. Purple Baka siya, naman, ate. Purple baka siya naman. sa'yo. USG. USG Ayan. yun. As in yung process mo, maghanap ng maling tao at alayan ng kanta yung maling tao. Ganun ba? No, Ay, hindi ako wala. nagsusulat talaga usually for a person. I Yourself. tend to write a song based on what I experienced on that person. Kasi if I would associate a song to a person, Naku. parang Delikado. parang magkakaroon siya ng power over yun na parang, sulatan mo ako ng kanta eh. Diba? Sulatan ako niya ng kanta, kawawa yan. Kawawa siya, sinulatan ako ng kanta, parang Oo. diba? Nasaktan ka na nga. Such a Parang, loser. kaya, lagi kong sinasabi na parang yung song na yun is
Experience lang. What Ay, you feel? What, right ano, now? ano yung kwento ko dun sa naging experience ko? With that person. Oh, so, bigla yun, madalas ko nagsusulat kapag stress sa plates. Bigla-bigla ko lang siya. Actually, the surge. Di ba, if nakikita nyo, sa mga friends ko dyan, nakikita nila sa IGS ko na, nagtataka na pag may mga plates, bigla ako nakakapagsulat. Somehow kasi doon pumapasok yung mga ano eh. Siguro excess brain cell siya na nagagamit ko kapag nagpa-planning, mga ganun-ganyan. Pero ngayon, tingin ko nakapagsulat ako one time ng specifically for a person talaga siya. So, ayan. Oh, juicy. Creamy. You can plug if you want. Oo nga. Shout out. No. No, No, kasi ayaw. ka, ay! Hindi na low-key era na nila ngayon. Nikki. Nikki. Anyway, Okay, ayun yung siya. process ni TP by writing his songs, no? Very, very good. Very oriented sa experiences. Ayan, actually, that was the last question from Anon. So, move forward na Thank you, tayo. guys. Thank you Thank kay you. Draco. Okay, balik na tayo kay Draco. CP. Ayan. Let's move on. Okay, balik na tayo kay CP. Actually, itong next sender natin. Ayan, isa lang yung tanong niya. Wow! Isa lang. Thank you. Anong next question naman Sabi natin? ni Mysterio, Ayan si Mysterio. how do you manage your time? Kahit na maraming apad and orders. Same You question, have your actually. free time. Any advice how to properly manage time? Thank you. Hindi Actually, siya, typically. hindi siya idolize na sagot. Pero somehow, I just find myself being able to finish things na kailangan kong tapusin. Na hindi ko siya napapansin. Parang feel ko na parang ang dami kong kailangan gawin. Hindi ko na ma-manage lahat on time. Pero somehow, ang thinking ko lang, matatapos ko rin to. Parang ganun. Within the week, shocks, matatapos ko rin to. Kung Thursday na, unti na lang, matatapos ko na linggo na, submission. Parang kasi ang sa akin, kung deadline ko, parang wala ka na ng choice na gawin siya. Parang, andyan ka lang para magreklamo. Pero gagawin mo pa rin talaga siya. Parang, nabubuhay na lang ako para gumawa at magreklamo. Ganun talaga siya. Paano mag-comply sa deadline? Naalala ko yung- Talaga. Mag-comply, and Magreklamo. magreklamo, mayamot, mag-comply. Ganun talaga siya. Cycle yun. Cycle siya. Parang, wala akong ma-advise sa Yung parang promise. very, Wala akong Very by wow the book. Oo, By the very book na wow advice. Na time management. Parang, ayusin mo, magsulat ka, gumawa ka ng timetable. walang ganon. Notion. Promotion ka. Guys, pinagawa ko sila ng Notion, pero Ay. somehow. Somehow it didn't work. Hello! Anyway. Hindi, nasa start pa lang natin. Oo. Pinagamit ko na. Naalala ko yung classmate ko. Diyan Sabi naman niya- sila Sam, tsaka sila Sek para mag-remind. Hindi, wait, naalala ko yung kaklase ko. Sabi niya, ang nagda-drive na lang daw minsan sa kanya na magtapos ng mga deadlines ay yung pride and ego niya kasi daw tinawag na daw siya ng architect ng pamilya. Ay, architect tong anak Hindi, namin. tsaka may nagsabi na sa akin ng may baby architect. Yung ba? May pamilya architect by pair yung ano. By pair, madaya. Anyway, yun yung process ni CP. Right. So, He's representing us. a very architecture student like na hindi naman It's just like us, naman, guys. medyo hindi lang ganun like by the book nga. Mhm. Kanya-kanya kasi din ang atake, ate ko. Right. And Oo. somehow effective siya. No, sa kanya, Sa kanya. kanya. Ayun. So, different tayo per people. So far, effective. Ewan ko lang. Ayun, fourth year na siya. Fourth year na siya eh. Anyway, ayun nga. Thank you, Mysterio, dun sa not so, na question, di ba? Anyway, next na. Ito, ang ganda ng niya, name niya. Bini Guo. Bini Guo. Anyway, from Bini Guo, sabi niya dito, may tatlo siyang question. Una, how do you cope up during your hard times? Ay, pamaalaala mo kaya, may change, ka ba? Change personality ka ba? CP po din. CP pa din. O, sige, go. Anong maalala mo kaya? Meron din pala eh. Minsan, talaga ako. How do you cope? Natutulog ako. Promise. Pareho tayo. I find myself na parang the whole day akong tulog. Parang if down na down ako sa life. Umiiyak ka ba? Recent- Sisi? Umiiyak. Naka-silent mode sa CR. Big hugs. Ganun, ML ako. Iniyak na. Sa under the lababo. Tapos meron ako doon una. Nakagano ako. In the middle of night kapag super heavy ng emotions. Hindi pa nga ito nalalabot. Okay, TMI. It's a real life situation. Yeah. Everyone has that phase actually. Everyone has that pillow na kinakain. Tapos, dinidiin na lang yung face para hindi Hindi mainit. Minsan Eh, masisigaw nito. True. yung kapag parang ang hirap kasi kapag Yun sa yung ano bahay, eh. tapos maririnig ka nila umiyak.
Parang you have to explain pa sa Mag-worry kanila na sila. ito yung problema mo, para ito yung experiences mo. You just tend to be silent about it na lang talaga. Parang I've been doing that for a lot of years now. Mm. So, it's working, I guess. Right, like, some people just want to let their emotions out. You don't have to explain yourself. Totoo. Yes. May mga tao naman na okay sa kanilang nilalabas through a friend, through family. Different tayo ng atake sa paano natin kino-cope up yung mga hard times natin. Right. And luckily, I have my friends na pagkasabihan ko, yan sila. Yung mga Shout out sikom mo. ko. Shoutout. Hello, Hans. Hello, Sharina. Shoutout sa very, Si very Ryan. good friends. Yeah, Si Lizette, yung ex ko. Ano ba? Si Justin. Ayan. Oo, ayun. Ganun si CP mag-cope up. Pero ayun, we all wish that all the worries ni CP will be gone. Like, Lahat naman. As a support system, you see. oo, true. Lahat We naman. all Deserve ng don't support want that system. kind of situation actually. Pero at times talaga, Talaga, dumadating actually, talaga. yung pinakamasakit, yung cry na hindi mo talaga, Oo, walang tunog. Yung walang tunog ate. Yung parang ano talaga, yung pinipigilan mo kasi ayaw mong may makarinig. Kasi, Imagine mo yung tugtog ko sa CR, Boogie Wonderland. Pero andun ako nagbe-break down kasi Yung duality. Na-plug in pa yung song ni CP. ayun. Hindi Boogie Wonderland. Anyway, all emotions are valid. And Yes. if you have that phase, it's normal. And if it's hard, it's It's hard. hard. Oo, you can cry about it, you can shout about it. So it's fine. Yeah. Okay, Moving on. it's getting heavy. So, Let's move on na. baka may mag-iyakan na. Ay, baka mabigat din. Ay, mabigat din ba? Ni Binigo. Grabe si Binigo. Siguro Sabi- may finiface Pangalan yan si pa lang Binigo. eh. Oo nga. Anong sabi? How do you seem to carry everything well? Purple. Ay. Aww. Yun lang yan. Oo, yun lang. Like, How do you seem? Like, Kasi nakikita ata ng lahat na you carry everything so well. Na, this is me. I'm the chapter president. I can carry this so well. I ate Anong that. say? Check my private Twitter account. And you'll know everything about it. Okay. Yun naman yung sagot. How to cope up. Hindi, wala naman nakafollow dun ako lang. Parang kapag alam ko yung mga bagay na hindi ko marami. Relevant ko siya. Hindi ko na siya. Tama. Ang hirap sagutin na. Pero okay lang. You can, ano naman, okay lang if you don't have this answer. Siyempre kasi as someone, well, minsan kasi nag-event out ako ng mga cryptic posts. Mahilig ako ng mga ganun, mga cryptic posts na I feel like Ano pa yung contents? pero mahilig ako mag-IG notes. Mga ganun. Ayun nga, pansin ko nga. Mga music. Parang yung IG notes eh, no? Lyric ako eh. Maliric ako na person. Ganun. Pero As ako a na composer. sa pamukha, hindi ko naman alam kasi parang ang vocal ko parang extension na kasi ng personality ko yung social media. So parang kung I feel sad, somehow lumalabas din siya sa stockbed ko. Pero kung in terms naman na kung paano ko na-handle everything well, thank you kasi napansin mo na gano'n siya. Pero I feel, thank you kasi na-validate dun sa question na yun. Pero personally kasi I don't feel like I was being able to handle everything well. Kasi syempre may mga people din ako na parang alam kung gano'n yung struggle, paano yung hirap. Lalo na syempre yung hirap na third person ko, tapos second person, tapos uwian ka pa. Iba pang problems like Hindi ka pa naka-door. Legit. Patong-patong din. Oo, grabe. Iiyak ka talaga sa LRT on the way pa uwi. Tapos dead mo ka kung makikita ka sa bakit. Breakdown ako dito. Oo. Dead mo sa inyo. Well, yung mga ganun. Yan, kunyari sa bus, ayan, si Chess. Sa jeep talaga Ay, yun. ano, kinakot yung ako eh. Hindi, sample lang, hindi ko lang alam na Ay, sorry. We all have these moments nga, ika. We all have this moment. Maganda sa bus. Kasi senti ka talaga sa bus talaga ate, Nakaganon ka. ito yung bintana ate, tapos nakaganon ka talaga. Naulan Tapos, pa. iganon mo yung Ang ano. pinakamagandang pang senti na music is Ben and Ben talaga. Promise, Pasensya. pasensya. Pasensya ka na. Oo ate. Diba? Pero yung everything seems so well kay CP, no? Siguro yun yung mga taong hindi rin masyadong known pa si CP. Siyempre kapag ka-close friends ka ni CP, like, malalaman mo yung mga nangyayari sa buhay niya, kung gaano kahirap, nabibigatan siya, ganyan. Pero siguro yun lang yung tingin ng general sa kanya since president siya.
Oo, ang hirap Architecture naman student kasi siya. na yung Di ba? image mo sa city Oo. na parang Dapat din guryo ko sa buhay. Oo. Pero ayun nga, that's a good thing naman na napapansin nila na, he's doing so well, everything is so well with him. Oo. Pero ayun nga, I think let's all acknowledge din yung part na lahat tayo ay tao. At Yes. lahat tayo nakakaramdam ng mga senti moments sa bus. LRT nakagano'n ka. Oo. Nakagano'n pala ka. Hindi yun kumbaga, let's break the stigma na tungkol doon na parang, ay, ang galing mo, no? Sobrang, paano mo na-handle lahat? Ate ko, hindi natin na-handle lahat. Aminin man natin, hindi. Huwag na tayo maglokohan, di ba? Lahat tayo may ganong moments, I guess. Ayun. Yes. Yung, ang bigat nun eh. Anyway, i-move forward na nga natin. Baka mag-senti pa tayo dito Sana na naman hindi heavy. Charot. Ito ano na, last na kay Binigo. Sabi niya, what can you suggest to people that want to try something but lacks the talent and motivation for it? Example is becoming an officer of UAPSA. Try talaga. Gusto, Word katulad is ko try. kanina, try talaga. Again, try. Try and try. Tapos kapag you feel like hindi na talaga siya working, is doon ka na, ewan ko, try, parang fake it till you make it. Mga ganun yung eksena. Kasi kung gusto mo naman talaga yun, parang magkakaroon ka ng urge. And if that's your passion, parang kung paniniwala ko sa passion, may times na nawawala siya. Pero if passion siya, bumabalik siya. Parang ganun. So, tama ba? Nasagot ko ba yung questions? Oo. Oo. You learn to love You le- something. Oo. So, Try eh. Try yung term. Kasi hindi naman yung mga bagay na yun, pero hindi siya dumarating na parang ako, ay gusto ko mag-aral ng ng sample ko gusto ko mag-aral ng gitara, parang gusto ko talaga siya. Pero hindi ko talaga siya kaya. Tinatry ko. Pero dadating sa point na sinukuhan ko na siya. Parang gano'n. Kasi parang hindi ko naman talaga kaya. Pero bumabalik, hindi siya nag-make sense yung sinasabi ko, feeling ko. No. Yeah, it's Hindi ka lang, it's getting there. Getting there. Gusto Ikaw, ko abangan na yung try. dots. Abangan. Ingat na. Abangan. Just connect the dots. Basta, ang Kayo gusto na ng bahala. city ay mag-try. Kahit Just na try. nalulos ng motivation. Hanap ka Oo. ng iba, try ka ulit. Try Hanap ka ulit na everything. iba, try ka ulit. Feeling ko ganun yung gusto sabihin ni city. the more na nagtatry ka, the more mo nakukuha yung answer kung para sa'yo ba yun or hindi. Ayun na lang. Kasi kung hindi mo naman itatry, parang wala, stay ka lang dun sa what if, na what if trinay ko siya. Eh, pero kung trinay mo siya, okay, para sa akin pala to. Parang ganyan, okay, hindi siya para sa akin. Ayun yung gusto ko sabihin sa guitar, na parang gusto ko siya, pero ang tinatry ko, hindi siya para sa akin kasi hindi ko talaga kaya yung mga ito ganyan. Kasi ang liit ng daliri ko. Ano, baby girl? Baby girl. Okay. Anyway, sobrang nun. Thank you for that Thank you, biniguo. It's biniguo. kinda heavy, pero may input pa rin si CP. Grabe. Sobrang strong. Oo, meron pa. Ito na nga. Next sender na tayo. Princess Fiona. Princess Fiona. Says, Hi po, I have questions po regarding sa enhancing writing skills. Ever since elementary po, my classmates always praised me because of my good handwriting. But suddenly, this college po, biglang nahirapan po ako na i-apply siya. Especially sa graphics, since mabilis din po mapasma yung heads ko. Hoo-hoo! Any tips or advice po para mas maging maayos yung writing skills? Thank you so much po. Oh, technical siya. Ano siya, drafting siya dito. PRG. Okay. Oo. Sa akin kasi, parang inaasar ako ng... Ang naging motivation ko para gumanda yung sulat ko is yung mga nakasar sa akin ng first year. Mga senior ko din yun. Para sabi sa akin, ang dami mong tech pen, pero ang pakit ng sulat mo. Ginaganon ako. Kasi parang, ay oo nga, ang pakit na talaga ng sulat ko, pero may tech pen ako lagi. Hindi siya nakaka-pretty dahil. Hindi siya nakaka-pretty girl, di ba? Parang nakaka-ano siya, nakaka-less aura points. Minus 100 aura Pero yung points. mga nag-o-occur na yun, dun ka mag-grow. Dun ka talaga Actually, mag-grow. if you will take that as kumbaga yung criticism na hindi mo iti-take Kahit personally hindi by siya heart, constructive talaga, Oo. i-take mo siya as i-take mo siya, constructive. i-take mo siya kasi mag-grow ka sa mga parts na ganun. If sinabing pangit siya. Ano naman? Edi, dun ka. Kunin mo dun yung motivation na magbago, na maging maganda sa susunod yung Gandahan mo. writings mo. Gumagamit ako guidelines lagi. Ay, push. Ayun, Nagliliroy ka pa ba? Liro, yung tanda ng reference. Liro. Nakita niyo sa Yeah. TikTok. Ay, ayoko i-plug yung TikTok. Pero sa TikTok, nagpo-post kasi ako something doon ng mga gawa ko ng guidelines, yung mga sulat. Yung ginagamit ko, nag-guidelines ako. Gumagawa ko guidelines. Tapos, Practice. lalo na pag ARG plus lettering, gumagamit ako ng blade. Tapos kinakas ko yung mga excess na
yung bleeding Yeah, ng me. tech pen. Danas. Ganun yung ginagawa ko sa kanya. Purple. Parang Pinapurple hindi lang ako hindi lang ako naka-bounded 3 lines na guideline. Gumagamit ako ng box to spacing, tapos box. Tapos Ay, spacing. Oh, tsaga. Before, nung second year to third year, ganun ginagawa. Siguro yung time marami siyang oras. Pero nung third year na patapos ng first sem up to the last, parang hindi na. Parang binabakat ko na lang ang tracing paper Oo. makasulat. True. Kulang ng oras pag third year. Oo, totoo. Danas. Anyway, Kung natin ako kulang yung oras ko kasi syempre BPPD pa. May court ka team. No choice ka na. Nagko-competition ka pa noon. Take note. Anyway, ayun, yun daw yung ano niya, Princess Fiona. Thank you sa question. Good luck po sa ARG. Oo, laban lang ate ko. Practice ka para mas Practice maganda. Oo, practice ka. Guidelines. Oh, next, si ano na? Next po Ano is na? si... Oh, no. Sabi niya, any tips on how to process my feelings? Hindi ko na rin maintindihan ang sarili ko. Sobrang moody. I don't know how, but every time that I feel uneasy, nawawala ako sa mood. And I could literally ignore everyone. I easily get jealous din kapag may kausap ibang friends ko. Pero hindi dahil nagkakaroon sila ng ibang friend. Kasi I want to keep up and talk to someone else din naman. Feel ko kasi I was being left behind. At saka minsan napapatanong na lang ng, paano naman ako? Ayun lang, sana po naintindihan ninyo kasi hindi ko na rin alam. Ulit ng question sa my May fear first of part. missing out ate si ano. FOMO, feeling ko FOMO. Oo, may fear of missing out siya. Feeling ko. Ang sabi ni no. Any tips on how to process my feelings? Hindi ko na rin maintindihan ang sarili ko. Sobrang moody. I don't know, but every time that I feel uneasy, nawawala ako sa mood. And I could literally ignore everyone. I easily get jealous din kasi kapag may kausap ibang friends ko, pero hindi dahil nagkakaroon sila ng friend. Kasi I want to keep up and talk to someone else. Okay, gets. Good thing na he's able to do that. They are able to do that. Dave! They are able to... So, wag na. Okay, go. Okay, breaking ka na. Making the heavy feeling. Go. They were able to, they were able to Recognize. recognize yung feeling that. nila. Tsaka parang kaya niya munang ano ba yun? Yung overwhelming, yung parang, ano ba yun? Nasa height siya ng Oo. emotions. Tapos maggagawa siya ng something na about it. Bigla. Parang aware siya. Oo, nahimay niya Hindi nga siya eh. ganun eh. Hindi siya ganun. Parang, maganda yun na parang set aside niyo muna. Kasi parang hindi mo na siya kakausap. Doon, pag nasa ganung isolation stage ka, parang try to aside how while regulating your emotions, i-try mo na parang, ano ba ito? Self-analyze na bakit ba ganito yung naging reason, ba't dumating sa point na ganito yung naging nararamdaman ko. Tapos, i-analyze mo kung ako ba talaga yung mali. Or parang, may nagawa ba sila na something na ito yung naging reason kung ba't na-trigger ako. Or brought up lang to ng external factors. Then, kung totoo mo silang friend, talaga, and gusto mong nakikipag-communicate ka sa kanila and medyo nagsiselos ka about it, parang you try to communicate it then. And how you communicate it to them matters. Yeah. Right words. Oo, diba? right words. Right timing. The way you Timing, say oo. it, the way you ask, the way you reach Yeah. out, it matters. Hindi, nagmamatter naman. Even tone. Oo, lagi, di ba? Even tone Communication na lang. talaga matters. Parang, totoo naman na yun, kahit ulit-ulit siya. Pero how you communicate matters the most. Parang kung paano mo i-vocal out yun, yung sentiments mo sa kanila. Like, are you there to just tell them na ito naramdaman mo without wanting to hear the reason why? Or you wanted to make conversation about it? Kasi magkaiba yun na parang gusto mo lang mag-vent out and gusto mo rin mag-converse habang nag-vent out ka. So parang ganun siya. And kung okay din silang friend and hindi sila toxic, parang they would understand na parang you're reaching it to them because out of good intentions. Na ito yung naramdaman mo and you're just being vulnerable kasi friend ka nila. Parang ganun. So parang nagkakatalo-talo na lang talaga siya sa dynamics. And kung hindi nila maintindihan yun, baka personality na rin talaga nila. Skill issues. Skill issue daw. Baka na yan, tawag dito. Hindi kayo match and magkiklik kapag
Doon mo Hindi kayo malalaman, mapatid. doon mo malalaman talaga na for keeps ang isang person. Kapag nagkaroon kayo ng heart-to-heart talk and nagkaroon ng issue sa inyo and kung paano nyo siya niresolve. Paano kayo nagko-compromise Ayun. with each other's Compromise. personality. Kung naitawid na yung ups and downs nyo din. Yeah. Since na-test ng Meron pa kayo friendships. lefts and rights. Tama. Oo nga. Ano siya yung nagsiselos daw siya pag may pinag Seryoso din ako sa friends ko. Pero you have to understand that we're in college right now and people are here to explore and to broaden their connections. So don't encapsulate. As a friend then, do not encapsulate your friend na maging friend mo lang. Let them explore and let them have different persons na makakonect with. Kasi syempre, don't be, and syempre, andun yung jealousy, pero huwag maging toxic yung pag-jealous na parang i-hinder mo sila na mag-widen horizon nila. Kasi what if yung connection pala na yun yung mag-help sa kanila na ma-achieve yung ganito ganyan. Or parang nagiging comfort pala yun ng friend mo kapag hindi siya okay, gano'n. Parang mas nariramdam niya yung comfort with that. Tapos, i-hinder mo siya na maramdaman yung ganitong bagay just because you're jealous. Your feelings matter, but other people's feelings matter too. So, yeah, everyone is valid, pero yung actions talaga yung need natin i-work out. Sana yung advice ni Sipi, hindi naguluhan yung Anon. Kasi di ba, si Anono mo pala. Mali ako ng center. Sana nag-gets niya. Kasi di ba sabi niya, hindi niya daw masyadong maintindihan. Market. Pero lahat naman ng feelings niya, valid. Yung, Mahirap kumbaga yung naman mga kasi talagang Oo. intindihin yung sarili. Uy, totoo, te. Di Lalo ba na pag, Understanding the self. Ano BTS. siya, talent talaga siya na kaya mong mag-self-analyze, oo. di ba? Feeling ko hindi lahat ng tao kaya mag-self-analyze or Nakakapag-self-analyze nga siya eh. Oo nga, ang galing Diba? nga. Nahimay niya na ito yung nararamdaman niya. Ito yung flow niya. Ito yung about sa friends niya, ito yung about sa sarili ko. Practice pa, Oo. practice. Kaya mo yan. Kaya mo, kaya mo. Hindi, Gumawa ka ng maraming Good- problema sa good sarili mo, yun eh, tapos na- i-analyze mo siya. Mag-take Gumawa ng notes mga ka, tapos scenario sa utak. mag-shift ka to psychology. hindi siya nag-architect sa ate ko. Anyway, Psychoanalysis. Ang galing na. medyo ma-heavy yung kanya. Ina-assess niya yung... Yeah. Pero ang goods na kaya niyang ma-vent out yung parang feelings niya. Mind you forms to. So parang ang Diba? hirap magsabi ng personal things sa forms na ganito na lalabas sa podcast natin. True. Anyway, ayun. We wish you happiness. No. I don't know. Anyway, move forward na tayo kay ano na naman. Anon Gur. Yun yung pangalan niya. Ah, so? Anon Gur. Sabi niya dito, may advice po ba kayo for someone who isn't really talented when it comes to drawing? Like someone who likes art but doesn't really do art that much. May advice ano ba? Is he architecture student? Ay, hindi ko sigurado. Kung Pero arty feeling siya, ko. matututunan niya yun. Ay, oo, mapipilitan ka talaga dahil. Pipilitan siya, force siya. Pero kung tinutukoy mo yung mga artistic drawings, sali ka sa mga sa mga Sa Lucky Chinatown, yung sinalihan mo. Oo, ganun sa Mars. Natuto lang ako. Dati nagdo-drawing lang din ako, pero napasama ko sa circle of friends na nagdo-drawing talaga. Tapos nagbibigay ng mga tips and all. Doon ko siya na enhance yung skills ko na parang kapag may mga drawings ako, parang chine-check nila, tapos nagsusuggest sila, uy, mas maganda kapag nag-green ka. Ganyan. Mas maganda kapag nag-ganito ka. Same passion. Side na to, eh. parang hindi okay. To, parang kailangan, doon ako natuto na mag-drawing. Same interest. Yung mga, yung mga sinasagot ko, based lang din talaga siya sa mga experiences ko all throughout. All throughout. Yeah. Season 4. Anyway, Ayun nice na nga. tips, nice tips. Sabihin natin na marunong ka na mag-art, gano'n, mag-drawing. Oo. Pero there are times na magkaka-art block. So True. sabi ni Anan Gear, how do you handle art block? Let it be. Ooh, True. I Let it have- be. I have Totoo yun. experience. Pero kung counter pala yung tanong mo, ano yung ka-counter? Drawing pa lang. Totoo naman pa. Ay, baka ma-cancel tayo first As episode pa lang. blunt as it can be, mag-drawing ka lang talaga. Yun lang yung art block mo. Skill issue. Ganun, oy, baka. Pwede ba ako mag-advise kahit di ako sino? Go! Anyway, art block, actually, na-experience ko na siya a lot of times. To the point na parang I always break down whenever
came to me. Parang lagi siyang nangyayari sa akin. Feeling ko, ang sagot sa art block ay, you go out. Para sa akin, Ano ba? walk, explore, talk with Mga other art yung people. ano, Go out. Oh, go out talaga. Para sa akin kasi, parang mag-iiba yung tingin mo sa buhay or sa perspective ng ibang part ng life mo kung lalabas ka or hindi lang lalabas ka, makikipag-usap ka or basta anything, basta kahit pumunta ka sa mga museum ganun. Para lang kumuha lang ng ng idea pabalik kung paano mo ibabalik yung mga yung Inspo artistic inspo mo ganun. Yun, feeling ko yun yung sagot sa akin. Bali, touch some grass lang. Oh, I guess touch on grass. In an artistic Parang way. attitude, lang eh. Parang change of scenery na. Oo. environment. Feeling ko, minsan kasi, kaya minsan nagkaka-art block, it's because you're stuck in a place na, yun na lang lagi nakikita mo. So, ang ending, paulit-ulit na yung idea mo, tapos hanggang sa, wala nang pumapasok, feeling ko. Kasi yun, lakad talaga. Lakad, Lakad. usap, tingin, explore, lahat. Take it Ayun away. lang. Ako din sumagot, hindi ka eh. Okay lang yun kasi hindi ko rin talaga nung feeling ko nung yun, art block pa din ako. Kasi, Madaming Parang- din. Happens. kasi parang I tend to not draw na after nung nag-architecture, if nakikita nyo, the last thing na parang major ko is commissioned na painting din talaga. Pinaka-major ko siya. Yung ito yung largest commission na I had. Tapos, after that, parang nagka-art block ako. Tapos, ewan ko kung counter art block yun, pero paints yung nagiging counter counter ko sa art block. Pero I don't consider din kasi siya na Natutuwa. parang, iba kasi yung drawing sa akin. Yung drawing kasi sa akin, oo, parang yung drawing kasi sa akin, parang naging na lang siya. Outlet. Outlet na. Hindi, tsaka parang naging, dati kasi nung di pa nag-art, parang everyday may bago akong post sa IG ko. Sa art Wow. account. Sipag. Ganun talaga, parang lagi akong may entry. Ganun. Sa TikTok dati, yung TikTok ko dati art account na naging arty account na lang siya. Type of style. Ganun. Gawa-gawa. So, pag nag-arty ka, parang nasa sa'yo, kung yung plates mo, gagawin mo siyang pang counter art block. Actually, that's a different type of art din, yung Mhm. architecture. Kaya, yun, pwedeng counter, sabi ni CP. Wait lang. Anyway, yun nga, tapos na tayo sa usapang art block. Move naman tayo sa part na sabi niya dito ni Anand. Do you think taking the program BS Architecture is practical, including aspects like salary and opportunity? Ay, ano na tayo? Professional level. As an architect ka dito, hindi ka as a CP. Hello. Wait lang. Oh. Practical, nakadepende siya sa sa financial stability mo. Actually. Kung hindi practical honestly speaking, hindi practical na mag-take ng architecture if medyo hirap sa financial. May malaking financial constraint. Kasi ang daming gastusin, ang daming printouts, lalo na nag-higher year ka. Hindi lang print out. May mga may mga Schedule. friends ako na, Mm. may mga friends ako na nagagawa nilang Side job. side Side hustle. side hustle, oo. Commissions. Yung mga kilala ko, pero parang at the cost of their rest. Exhausting na yung architecture. Exhausting pa kapag kumuha ka pa ng work. So parang parang kung mag-take ka pa ng additional workload, it would be parang too much na to handle, Mm. if ever. Ganun siya. Actually, may natutunan ako for the past episode nun. Nag-guest din natin siya from the past episode, si Kuya Emma. Nasabi niya sa akin, nasabi niya sa atin before, di ba, na if you really like architecture and you know how expensive taking up architecture, kung financially like challenge ka, ay mag-go on ka din sa part na sobrang hirap para lang, kung dadaan ka pa rin sa, kung mahirap ka, tapos mag-architecture ka, dadaan ka sa mahirap na butas. And that's the reality of architecture. So, hindi pang practical yung architecture actually. Hindi siya practical. Hindi siya practical. Hindi siya, and then pag-graduate mo, lalo na kapag wala Oo, kang kasi connections. mag-apprenticeship pa. Hindi, oo. Tsaka kapag architect ka na talaga, parang as far as I know, hindi siya yung parang one shot
Yeah. ano ka talaga na may book siya malaking pera kapag nag-project. Hindi siya gano'n. Parang, naalala ko sabi ni Sir siya na pang matanda yung profession natin. Referral. So, pang matanda siya, yung profession natin, minsan saka lang nagugulong talaga pag matanda niya. Ay, oo. Very powerful. I mean, Harsh reality. yeah. Yeah, totoo yan. Anyway. In line with this, Yeah. in research, in line with that question, any advice daw for those na medyo nawawalan na ng hope or kini-question yung decision nila about this program? Nina to. Okay. Ah, sorry. Joke. Mahirap siya kasi ang dami ko na malapit sa akin na ganyan yung naging problema. Not that hindi ko siya na-experience. Ang ma-advise ko talaga is ang nakatulong sa mga friends ko ang mga nakatulong na mag-pursue sila ng architecture is mga friends din nila nagpe-pep talk sa kanila. Yung circle na nagtawag dito, kung hindi naman siya budget constraint. Mahirap kasi kapag financial tapos magkasabi ako na parang hindi mo naman madadaan sa pep talk yung pera, di ba? So, parang nakakatawa siya pero hindi mo talaga madadaan sa pep talk. Parang, uy, kaya mo yan sis, kung wala kang pera, lamang mo lang. Parang gano'n. Hindi siya gano'n eh. Parang, pag pinekto ko, di ba, parang magkakabog. Magkakapera ka. Di ba? May pang-print ka na ng plate mo. Magkano print ngayon, di ba? Magkano? And cancel, baka naman. Sponsorship. Di ba? Sponsor plates. Tapos tawag dito, kung yung problema mo naman is mental health, parang, ayun, peers talaga. Kasi ako, isa sa naging reason kung why I wanted to stay architecture labs talaga. No kidding. Parang nahanap ko na parang, nagiging ko siya, vent out ko ng pagod din. Although nakakapagod siya, pero na-vent out ko, nare-release ko yung pagod ko sa architecture program sa PIAPSA. Parang may something na iba kong na-anticipate, pero may iba akong parang nagagawa outside na parang counterproductive. Parang kung feeling ko hindi ako ganun ka-productive sa architecture program ko na phase, at a phase na ganun, parang naging productive ako sa UAPSA. So kapag hindi naman ako productive sa UAPSA, sa org, naging productive naman ako sa Pero parang kailangan dapat laging ako mas productive sa sa ACADS. Pero pag may mga time na ganun, yung nagiging ko talaga is parang pahinga is org talaga. Yung mga events and all. Yes. Parang out of promotion ng organization. Kahit anong organization pa yan, kung feeling mo, yun sa akin, yun yung nakahelp na parang mag-pursue. And yun yung, siguro, I guess, yung advice ko. Look for something that will be your core para sa architecture program. Ano yung reason mo? Kasi minsan, di ba, yung mga reason mo, ng iba, ba't sila nag-archi? Ay, ito po kasi sabi nila mama nila papa. Ito kasi yung gusto ng friend ko, sumamali lang ako. Pero aside from that, ano pang reason ng architecture? Di ba? Parang, along the way, you still have to find something sa core, na magiging core mo. Ayun. You have to find something na magiging gano'n. Ganun siya. Forward din. Core within the core. Pero yun ang babalikan mo kapag napanghihinaan ka ng loob. Diba? Kunyari yung core mo kasi andito yung crush mo sa architecture, di ba? Kailangan mo to gawin kasi andito nandyan si siya. crush. Oo, ganun, di ba? Ganun lang siya. Hanap ka lang ng core. That's a lot. That's a lot. Oh, that's a lot. Hanap and Sana- Lot of Oo, course. sana na-pick up nung natin, ang tawag dito, ng ating sender na si Anne. Yun pa naman yung last niyang question mo. Last, Oo nga. last one. Che. Oo. Pero Last ayun, hindi, actually no, may dalawa pang sender, pero itong, paano bibigkasin ito? Rue? Medyo bilisan natin Ah. kasi 7% lang. Anyway, ayun nga, si Rue, Bilisan na natin. ayun, si Rue, sabi niya, actually same lang kanina, paano po na manage pagsabay ng ACADS to sport? I can only imagine na very hectic po yan. Nasagot na siya eh. Oo. Anyway, move on. Ito na, we're down to our last sender. Ang pangalan niya ay Peachy. Peachy. Sino pa? Si Peachy. Actually, marami tayong kilalang Peachy, di ba? Ikaw yun. Good day yun. Sabi ni Peachy, tanong niya, hindi ko nang babad trip lang siya, bakit Right. ang mundo ay bilog? Why? Totoo ba? Oo nga.
Tanong niya nga, bakit Di ba hindi siya bilog? Flat siya, te? Oo. Donut siya. Anyway, nababad trip lang siguro siya. Pero ito ang totoong tanong niya. So creamy, so juicy, and so meaty. Sabi niya, CP, may nagpapatibok na ba sa puso ng CP namin na yan? I would like Yee. to be excluded from that. Ay, hindi. question. Hindi ka nagpa-exclude sa ibang questions. Inaabangan din nila yung about sa All love life questions mo. must be treated Actually, siya lang yung nagtanong kung anong meron tungkol sa love life mo. At tinatanong niya kung may Thank you, nagpapatibok na daw Peachy. ba sa puso ng ating CP ngayon. Dalaginding. Balingkinitan. Love kiss. So, kapag parang when I touch my skin. Ayun nga. Ano ba? Pang showbiz sa sagot. Tito Showbiz Boy. sasagot, Tito Boy, within that 2 years. Where was I? Alexa. Hindi, okay naman. Okay. May nagpapatibok ate. Tapos sagot mo, okay naman. Okay ako. Okay ka. Pero may nagpapatibok. Okay ako. Okay. Ayun na yung sagot niya, Tito Boy. Very showbiz. We'll go with that. Okay, hindi. May nagpapatibo. Oo naman. Hindi, Galing oo. din. Oo. Oo? Hindi sure. Sigurado. Sige, okay, go. Next. Ayun. Ano siya, very showbiz. Last one na tanong from Peachy. Ano to? Yun yung tanong ko. Tanong nga, ano to? Yun yung Ano tanong. yun? Ayun na yun. Ano to? Ayun lang. Same question din. Let's Tinanong say ko din this, yun eh. Ano ba to? all at the same time. Let's say this at the same time. 1, 2, 3. Go. Ano to? Ayan, thank you so much, Peachy, for that question. Nasagot na naman na natin siya. Thank you, Peachy. Kaya nga, okay. Actually, tapos na lahat ng questions. Grabe, sobrang insightful ni CP about sa questions natin, di ba? Ang dami nating make na-learn. sense yung mga pinag-sasabi Kaya nga, ko. ang dami mong nasabi ate ko. Parang on a daily basis, hindi ka nagsasalita ng ganun kadami. Totoo. Right. Pwede ko na mai-channel ulit si Lens. Oo nga. Kasi si- Asa na ba si Lens? Hindi na si CP. Who's back? Ako Ayun ba ba? Anyway, ayan, Lens. Very, very, thank you sa pagsagot ng ating mga questions. Thank you for Sana being yung our mga guest. nag-send ng questions, you're all well and fine. Sobrang saya ni CP dahil nakapagsagot siya ng, sobrang saya ni CP! Masaya. Sobrang saya ni Lens na nakapagsagot siya na daw nag-make sense. So, Totoo. ayun, anong final say mo sa mga nagtanong? Kay Peachy, Siya lang na-remember. alam mo, Ah. sana masaya ka. Sana hindi na tumitibok yung puso mo. Hoy, ate ko! Ikaw yun eh. Sabi ko Hoy, na na-reveal naman. Joke lang. Hoy, hindi. Tinry out ko kasi yung forms in a way dahil pinapatry sa akin ni Siguro. PRO. Anong last say mo sa kanila lahat? Stay tuned lang. Oh, yun na yung Promise. all in all. Kasi, di ba sabi ko nga mahirap mag-expect. True. And bibigyan namin kayo ng something to expect. Ano naman? Nag-project sa akin. Ang dito. Ay! Ano naman, Lens? Any advice for them, for all of them? Di ba nag-advise na tayo? Okay, nakapos na ako. Okay lang. Like, anong Ano? random advice mo? Ay, ano cumulative. lang. I-good luck mo na lang sa school year. Ayun, good luck sa school year. Napagod. Si Lance na kasi to eh. Okay, sige, si Lens na pala. Hindi na si CP muna. CP, we would like to have a, to conduct? Wala lang. Congratulate mo sila or i-welcome mo sila sa fiscal year. I-good luck mo sila. Okay guys, thank you so much sa sa amin, sa nag-support. First, I would like to thank everyone na nag-support sa slate namin first of all, na nag-vote and nag-elect sa amin sa posisyon na to. Di pa ako nakapagpasalamat ng buo. Pero thank you so much. Kasi nabigyan niyo kami ng chance na i-approve and parang ngayon, gawin yung mga platforms na gusto namin, yung mga visions namin na nakikita for this term. And then, I would like to thank everyone who supported, especially yung chapter applications. Kasi we accumulated, hindi talaga namin goal na mag-exceed ng 100 plus. Pero ngayon, nasa 140. Yeah, nasa, Or no, 150. around 150 plus. Nasa 150 Oo. officers. Sobrang lala. Kasi all in all, kasama din ng executive committee. So, hindi namin ina-expect talaga. And,
thank you sa mga nag-reach out for collaborations and all. And naka-take note yan. Thank you, And Ate. aside from that, thank you so much, Portraiture, sa pag, sa amin, invite sa amin for this. Kasi, we didn't really expected to have this type of partnership for this term and we just came to happen. And we are so happy and lucky Yeah. na Thank you for in-accommodate niyo yung mga needs namin for this signing in, for the signing in. So, ayun, thank you so much, guys. If you're looking for a photo studio na value for money, and then all-in-all package-wise, makeup, documentations, photos, studio rent, and all, dito lang yan sa may malapit sa may Fern This is building, Fern. fourth floor. Ayan, Portraiture, Photography Studio. Ayan, search nyo lang siya sa sa Facebook. Meron sila actually. Tapos, ayun, if hindi nyo mahanap, contact nyo sila yung apps and that will help you to redirect them. Yeah. Ayun. So, Grabe. Grabe. Ayan, I guess that is the end for our chikahan for today. Actually, ayan, Gabi, that was a very, very insight. So, Actually, we do hope na nag-enjoy kayo listening and watching Yeah. our first episode ng You Up sa Architected With City. Season 4 with our Yeah. At ito pa, may aabangan sila actually sa next episode because we will have a new debut host, di ba? Ay, tama. Ayan! New host. Sino kaya? And syempre, abangan din natin yung susunod na episode since marami-rami daw yung mga tao sa susunod na Ay, episode. Ang jump sana. up yung... Anyway, we do hope that you enjoyed listening to our podcast entitled Pressy. Ano to? Ayan, sana rin nag-enjoy kayo for today. And thank you, listeners and audiences. Thank you so much. Thank you so much, Portraiture. So that's it for our episode for today. Make sure to follow us here on Spotify and on our social media accounts on Facebook, Twitter, and Instagram at UApsitPUP. And don't forget to tag us using the hashtag UApspire and hashtag UApsa30 na. Dito na po nagtatapos ang ating episode. Bye! Yay! Bye-bye!